Our scripture reading for today is taken from the book of Matthew, chapter 26, verse 16 to 20. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, All authority in heaven and earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. May the Lord add conviction upon hearing of His word. Please all be seated. Ito pong verse na binasa kanina, ito po yung palagian ng napag-aaralan, pero kinakailangan nating muli ma-remind ang bawat isa sa mga huling tagubili ng ating Panginoon. Lahat ng simbahan around the world, lahat ng mga Christian churches, binabasa itong Matthew 28 hanggang verse 16 hanggang 20. Why? Nasa ganun, hindi nakakalimutan ng Kristiyano yung kanyang katangi-tangi na responsibility na ibinigay ng ating Panginoon. Sa buhay ng isang Kristiyano, walang ibang pinakamahalaga bukod sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, kundi yung kanyang mga salita at yung pagsunod sa kanyang mga commandments. Kahit napakahusay pa natin sa pag-awit, napakahusay pa nating tumugtog, napakahusay nating tumula, we are great mathematicians, mga scientists, hindi yan ang huling hiniling ng Lord sa atin. Hindi yan yung huling commandment ng Lord sa atin upang ating tunay na pagtuunan ng pansin, kundi yung pag-share ng kanyang mga salita. Kaya, ang sabi ng Panginoon, itong iniiwan kong responsibility ninyo. Pinaka-priority ninyong mga Kristiyano, spread the word. Hindi ginawang komplikado ng Panginoon how to share His word. Ang kinakailangan lamang natin ay i-share. Ibuka ang ating mga bibig at ibahagi ang kanyang mga salita. Yun po kasi ang nagliligtas sa tao. Kaya nga po ang tawag sa kanya, tawag dito, the Great Commission. Siya yung mega, siya yung super. Sa lahat ng pinag-uutos ko, sabi ng Panginoon, ito ang huwag niyong kalilimutan. Share my word. Ano po ba ibig sabihin ng word na commission? Ang commission daw, an instruction, command, or duty given to a person or a group of people. Pangalawa, the authority to perform a task or certain duties. At panghuli, anong ibig sabihin ng commission? A group of people officially charged with a particular function. Yun yung commission. Ang sabi po dito, ang sinabi ng Panginoon sa atin bago siya pumanik sa langit, nung last time na siya nakipag-meeting sa mga apostles and others, Great Commission. Hindi ba sabi ng Panginoon, if you really love me, then you will obey my commands. Pag sumunod tayo sa utos ng Panginoon, we love Him. That's why. Kapag hindi tayo sumunod sa utos ng Panginoon, we don't love Him. Hindi ko kasi magwo-work ang buhay ng isang Kristiyano, ang kanyang spirituality ng isang Kristiyanong naturingan, kung wala siyang total commitment. Ngayon, merong kabaliktaran yung commission. Ito naman pa yung tinatawag na omission. A person or thing that has been left out or excluded. O ba't may inumit naman to? Si Kuya Lito, ba't wala dito? Inumit mo siya. Pangalawa, what is omission? The action of excluding or leaving out someone or something. Ganun din. O bakit naman hindi mo pinagtira tong kapatid na ito? Siya na nga nagluto, siya pa naubusan. Right? Ano pa? Omission. A failure to do something, especially something that one has a moral or legal obligation to do. This is called the sin of omission. Sa pang-araw-araw natin pamumuhay, let's say sa trabaho, okay ba yung hindi natin nagagawa yung ating function sa opisina? Wala tayong choice, di ba? To the point, talagang gagawin natin lahat para hindi mawala yung trabahong yun. Di ba? Ang mga trabaho natin, we are doing everything in our power para hindi mawala yung trabahong meron tayo. Bakit? Sumasahod tayo dun meron tayong kinikita. Now imagine, doing that for the Lord. That we will do everything in our power
para masunod yung ipinag-uusas ng Panginoon simply because siya ang bumubuhay sa atin. Siya ang nagsusustain sa atin. Kapag lahat na ng programa ginawa ng simbahan for you to be there, mapakain ka and you're still not available, then this is a sin, a terrible sin of omission. Anong pagpapala meron kapag tayo nagkukulang sa Panginoon? Anong kapagpapala meron doon? Kasi yung alam po ninyo, yung mga heavenly blessings, nakakapagpalago po ng pananampalataya. Opo. Sabi sa Book of James yan, di ba? Every perfect gift comes from above, from the Father of lights, where there is no variation of turning. Paborito ko pong version. Kasi ang Diyos hindi nagbabago. Kahit katiting, hindi nagbabago. Ano man ang maging treatment natin sa Panginoon, hindi siya nagbabago. He cannot deny Himself. He's still faithful and just to forgive us kung hingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. So, ang pamagat nga po pala ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay, commit, not omit. So, Matthew 28:16, ang sabi po dyan sa Matthew 28:16, yung pong verse na binasa kanina, yung kay Scripture, aataduhin po natin isa-isa. It's about time. Matthew 28:16, ang sabi po dyan, Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Ang kwento po dito, ito na yung nabuhay ng magmuli ang Panginoon. Di ba? Yan na. Nagulantang na si Peter, yung mga apostles, si Mary Magdalene ang unang nakakita. Yun po yun, yung resurrection. Bago po ito, resurrection. Ngayon, nung mag-resurrect ang Panginoon, nung makipagtagpo siya sa mga disipulo, ito yung kanya sinabi, magkita tayo sa lugar na ito, ha? Hindi doon sa maliit na kwartong yun, nung kung saan nakatagpo lang ang Panginoon, sila kinausap. Hindi. Ang gusto ng Panginoon, doon tayo sa larger venue. Kasi hindi lang kayo ang gusto kong kausapin. Hindi lang kayo. Pumunta kayo sa Galilee, sa bundok na ito, doon ko sasabihin sa inyo ang nais kong malaman ninyo. Doon ko sasabihin yung aking great commission for all of you. Ang Panginoon kapag nakapag-usap po para sa lahat. Parang meeting lang sa barangay yan, di ba? Kunyari, member tayo ng council ng barangay. Ngayon, present tayo o hindi, tuloy ang meeting sa barangay. Kapag tayo hindi dumalo sa meeting for many, many reasons, marami tayong hindi alam. Magugulat ka na lang, bakit ganito? Ano to nangyayari ito? Wala naman ako narinig na ganyan, ha? Wala naman sa usapan to, ha? Ano sasabihin ng mga tao? Yan ang problema naman kasi sa'yo. Wala ka naman kasi. Ang Lord, ganun sinabi niya, pumunta ka sa bundok na sa Galilee, then let's talk. Kawawa, kung sino man yung present by that time na hindi naman naging available. Hindi ginawang available yung kanilang sarili. Kasi napakahalaga nung sinabi ng Panginoon nung araw na yon. Doon sa bundok, doon sa eksakto, sa specific spot ng gusto ng Panginoon, naroon ang kanyang mga anak. Opo, meron pong mga specific places kung saan po sama-sama natin dapat pinag-uusapan ng Lord. At yung nga po yung binanggit natin mga gawain kanina. So balik po tayo dito. Ang sabi po dyan, Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Ito po kasi mga taong to, most of them, tinatawag po silang Galileans. At kung mapapansin ninyo, yung ministry ng Panginoon, almost dito umuikot sa lugar na ito. At meron silang specific spot. Nabanggit po yan ni Pablo sa 1 Corinthians 15:6. Meron talagang gathering spot sa bundok, itong mga apostol. At doon sila itinuro ng Panginoon. At hindi lamang yun, hindi lamang po yung mga disciples ang pumunta doon. Marami po sila. Kaya po sabi ko kanina, mga apostles, mga disciples, and others. So kung yung mga others, naroon sila para marinig ang Word of God, lalo na po tayong lahat na nagsasabing mga anak ng Diyos. We must always be there to hear ano ba yung sasabihin ng Panginoon sa atin, sa akin, sa mga meetings na ito. Matthew 28:17. And when they saw Him, they worshipped Him, but some doubted. Dito po makikita natin na hindi lahat ng present doon sa lugar na ito talagang faithful sa Panginoon. Hindi como nandun siya sa lugar na nandun si Jesus. Meron din siyang pananampalataya katulad ng ibang naroon. This is a sad truth. Pumunta na rin lang, nagduda pa. Na even though pumunta sila sa panawagan ng Panginoon to meet them dun sa mountain, meron pa rin palang mga unbelievers, mga doubters, nangyayari din siya sa panahon natin ngayon. So mas lalo natin kinakailangan gawin yung ating commission na iniwan ng ating Panginoon. Tingnan po natin sa Matthew 28:18. Ito muna yung sinabi ng Panginoon matapos silang ma-meet.
Ang sabi ng Lord Jesus Christ, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Nang siya'y mag-resurrect, eto na ngayon. Ang lahat ng authority, ibinigay na ng Ama sa Kanya. Ang sabi po, in heaven, sino-sino ba yun nasa heaven? Baka po mga ibon yun, mga uwak or what. No. We're talking about something else here. It's talking about the third heaven. And that is heaven. Ang lahat daw ng authority over the angels, na kay Kristo na. Sabi po kasi sa aklat ng Colossians, ang Lord ang lumikha ng mga anghel. Hindi lamang siya king of angels, hindi lamang siya yung commander-in-chief ng mga angels, siya yung creator ng angels. Pero nung nagkatawang tao kasi siya, remember, kaya ang tawag sa kanya, Prince of Peace. Kasi nagkatawang tao siya, he's a prince by that time because he was in human form. But nang siya'y mag-resurrect, ibinalik na yung authority sa kanya over these beings doon sa kalangitan. Isa lang naman ang hindi under ng Lord sa heaven. Sino yun? Of course, the Father who is in heaven. But bukod sa Father, all of the authorities ay sa ating Panginoon. Under sa authority ng ating Panginoon. And on earth, pag sinabi pong on earth dito, hindi lamang yung planet earth, kundi yung buong universe. Yung heaven, ito yung mga bagay, mga creation na hindi nakikita. Because these are spiritual. Yung mga bagay naman na nakikita, mga tangible, hindi lamang earth yun, kundi whole entire universe under na rin ng authority ng ating Panginoon. Ang tanging authority ng magagawa ng Panginoon sa ibang planeta, sa ibang galaxies, huwag silang magbanggaan siyempre. Kasi sa earth lang po merong humans. Sa earth lang merong mga sentient beings. Wala pong ibang creature, living, moving, talking creature sa ibang planeta. Sa earth lang po meron. Kaya po huwag tayong maniniwala sa sinasabi ng science na sa nilawak-lawak ng universe, imposibleng walang earthlings o walang ibang beings like us sa ibang planeta. Wala po talaga, according sa Bible. Kasi po kung may mga aliens, may mga extraterrestrials, mga non-earthlings na nakatira sa Mars o sa Jupiter o sa Andromeda Galaxy, kung meron doon, di sana sinabi sa Bible yon. Kasi po wala. Yun ang isa sa hiwaga ng pagkakalikha sa atin ng Panginoon. We are really, really unique. This blue planet, itong planeta natin, this is really, really unique. Ganun tayo ka-unique. Kaya imagine ninyo, itong planeta nating kalit-liit, pag tinignan mo sa galaxy, it can never be seen. Pag itinabi sa araw itong planeta natin, almost tuldok na lang, halos hindi mo na rin makikita. And yet, ang focus ng Diyos nandyan sa maliit na planetang ito na kanalalagyan natin. At sino ba talaga ang concern ng Panginoon sa blue planet na ito? Yung bang lupa? Yung ba talagang nature? Yung ba talaga mga animals? Even though kasama rin sila. Pero sino talaga yung priority ng Panginoon on this blue planet? Us. Kasi walang sinabi sa Biblia na namatay din ng Panginoon para sa mga animals. Namatay din ng Panginoon para sa malunggay, sa mga halaman, sa mga puno. No, He died for us. Kasi tayo lang ang may kaluluwa. Tayo lang ang mayroong espiritu. Ganon tayo ka-special sa ating Panginoon. So, we must return that back to our God. Kasi remember, iisa lang ang Diyos. Wala nang iba pa. Hindi na tayo mahihirapang mag-isip sino kaya ang Diyos ang sasambahin ko. Sino kaya ang Diyos ang susundin ko. Imagine that, isa na lang yon. Ang India na lang. Almost each minute, meron silang Diyos na sinasamba yung mga Hindu. Kaya millions ang kanilang mga Diyos. Tayo hindi. Hindi tayo mahihirapang sumamba sa Kanya kasi nag-iisa lang siya eh. Imagine niyo kung yung let's say per minute or per hour, may pangalan yung mga Diyos nila. Kailangan kabisaduhin mo yun. Teka, anong oras na ba to? 6:00. Kaya din ang pangalan, kaya tatawagan ko. Hindi, di ba? Hindi. Sa atin, isa lang. There's only one name given under heaven na sukat ikaliligtas ng tao, and that is the Lord Jesus Christ. Lahat po ng pagiging madali, ginawa ng Panginoon for us. Listening to His Word is very easy. Understanding His Word is very easy. Being with the Lord is very easy. Kasi ginawa niyang easy ang lahat. Hindi lang nagiging easy kapag inuuna natin ang sarili natin. Yun lang naman ang problema, di ba? Hindi actually yung trabaho natin ang problema eh. Hindi ibang bagay pa ang mga problema natin. The main problem of ourselves is ourselves. Lord, baguhin mo po itong problemang ito, which is me. Tayo po ang problema.
Kasi again, kung talagang gusto, maraming paraan. Kung talagang ayaw, maraming dahilan. And with God, all things are possible. Maybe it is impossible for you, sabi ng Panginoon, but with God, all things are possible. So wala tayong may sasagot, kundi, Lord, pasensya na po. I'm really sorry, oh God. Akala ko siya ang problema. Akala ko ito ang problema. Ito ang hadlang, yun ang hadlang. Yung pala, ako mismo ang humahadlang sa aking sarili. So all authority, buong universe, nasa authority ng Panginoon, and of course, yung mga under sa mga darkness. And those are what is spiritual beings. They are also under the authority of our Lord Jesus Christ. Ang sabi pa sa Philippians 2:9-11, for this reason also, God highly exalted Him, the Lord Jesus Christ, and bestowed upon Him, ito yung sinasabi ng Panginoon, nasa Kanya na, bestowed upon Him the name which is above every name, so that at the name of Jesus, every knee will bow, of those who are in heaven, of those who are on earth, and of those who are under the earth. Verse 11, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kaya nga po sabi ko kanina, merong pananagutan ang bawat isa sa atin each time na tinatawag natin ang Panginoon na Panginoon. Kapag tinawag natin si Jesus Christ na Lord Jesus Christ, may pananagutan tayo doon. Kasi hindi siya Panginoon ng labi lang, kundi Panginoon siya ng buhay natin at lahat ng ating mga kinikilos. Kaya nga pa sabi ko kanina, kung hindi rin natin kayang sundin ang inuutos ng Panginoon, din wag na natin siyang tawagan ng Lord. Jesus na lang. Yung Jesus na kapag meron tayong gusto, ibibigay niya. Yun na lang Jesus na kapag gusto natin ng salary increase, ibibigay niya. Yun na lang Jesus na kapag meron na naman tayong problema, siya na naman ang huling takbuhan. Last resort. Yun naman ang papel ng Panginoon sa buhay ng maraming tao on this planet, hindi lamang ng Kristiyano eh. Last resort. Wala na talaga, wala na akong matakbuhan. Yung kaibigan ko, kailangan sa ako iniwan. Yung boss ko, may salary increase daw, wala naman. Sino huling takbuhan? Ang Lord. Yung person na supposedly unang tinatakbuhan, lagi siyang huling takbuhan kapag wala ng ibang choice. I believe, ayaw din natin ng ganun. O ngayon, tatawag-tawag ka. Hindi ka nila pinapakinggan, walang nagpautang sa'yo, walang pumansin sa'yo, ako ngayon ang tinatawagan mo. Di ba, masakit din yung ganun, yung kung kailang kailangan ka na at wala nang ibang choice, saka lang kanya maalala na isang tao, di ba ayaw natin ng ganun? And yet, the Lord Jesus Christ, laging yun na nararanasan niya. Lalo na sa mga unbelievers, na akala they believe, but they don't, through their actions. At sa ating mga believers naman, wag naman tayo gagaya sa kanila. Jesus first, sabi nga nila. Then saka na yung mga susunod. Kingdom muna niya. Saka na lang itong mga bagay na ito na kanya idadagdag sa atin. Ngayon po, kailan naman natin narinig na ang mga evil spirits ba talaga under ng authority ng Panginoon? Yes. Hindi ba nasa book of James yun? Ang sabi po doon, even yung mga demonyo naniniwala kay Jesus, nanginginig pa. They know the authority na meron Panginoon. Even hindi pa siya nagre-resurrect noon. Sa book of James ko po kasi nag-resurrect na siya eh. Talagang nanginginig na yung mga demonyo. Pero bago pa siya nag-resurrect, di po ba yung legion of demons na tumitira sa isang tao? Tinanong kasi siya, ano pangalan mo? Sabi ng Panginoon, doon sa inaalian ng demonyo. Doon sa isang tao na inaalian ng demonyo, ano pangalan mo? I am legion because we are many. Isang tao, libo-libong demonyo ang nakatira sa kanya. Kaya siya baliw. Tumitira saan daw? Sa puntod. At kung ano yung ginagawa niya, para siyang creature, para siyang daga, nakatira sa libingan. Yung pala, sangkaterbang mga demonyo, demonic beings na nakatira sa kanya. Pero hindi po ba, natanaw pa lang niya sa malayo ang Panginoon, nanginginig na yung mga demonyong ito. Nanginginig siya. Kaya paglapit mismo ng Panginoon, siya na nauna eh. Bakit ka narito? Narito ka ba upang itapon na kami? Sa bottomless pit, takot na takot sila. They know the authority kaagad na meron ng ating Panginoon. Jesus Christ has the power to lock and to unlock. At maging yung kulungan ng mga demonyo, takot po sila sa bottomless pit. Kung dumadalo kayo sa mga pag-aaral, you know this place. In short po, ito yung kulungan ng mga demonyo. And they are so much afraid. Dito sa bottomless pit na pinag-uusapan natin, ito yung abyss na pinag-uusapan natin. Takot silang pumunta dyan. And the Lord has the key to close and to open that place na kinatatakutan ng mga demonyo. Takot na takot sila. Takot na takot sila doon.
And these are demons. They really, really have this kind of fear sa ating Lord. Again, lalo na tayo dapat. We must have this reverent fear sa ating Diyos na buhay. Dapat lang matakot tayo sa Diyos. Especially kapag meron tayong ginagawa na hindi sang-ayon sa Kanya or wala tayong ginagawa para sa Kanya. Pag-uusapan din natin maya-maya yan. Hindi lang po yung may ginagawa ang nagkakasala. Even yung walang ginagawa, malaking kasalanan din sa Diyos. Matthew 28:19. So ito nga po, inihayag na ng Panginoon ang kanyang authority sa heavens, sa earth, at sa lahat. So ito ngayon, bilang the supreme authority of everything, ito ngayon ang command sa atin ng Panginoon. Ulitin ko po, si Jesus Christ na nagbigay, nag-iwan ng Great Commission, He is the supreme power, the supreme authority. Ang Ama lang ang hindi niya under. But everything, including us, under sa authority ng Panginoon. At ito ang sinabi ng makapangyarihang si Jesus na may hawak ng lahat ng authority sa ating lahat. Itong sinabi niya. Itong utos ng ultimate supreme authority sa ating mga Kristyano. Go therefore. Sabi niya, I have the authority. Yung mga kapatid, Amen, Amen, Lord, you have the authority. Okay. Now, kung ako ang authority ninyo, nag-amen ka dyan, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito yung gusto, alam ko matagal na natin pinag-uusapan tong Great Commission. But namimiss natin kung sino yung nagsalita, yung nang-iwan. Siya mismo nagsabi, I am the supreme authority. Mas meron akong authority kaysa sa boss mo. Mas meron akong authority sa HR ninyo. Mas meron akong authority sa asawa mo, sa mga kaibigan mo. Mas meron akong authority sa mga kinahihumalingan mong games at mga social media na pinag-uubusan mo ng panahon. Mas meron akong supreme authority sa mga pinapanood mo sa TV. I am the supreme. Yung sinasabi ng Panginoon. At ito ang dapat mong gawin. Maghayag ng kanyang mga salita. Share the gospel. And you know what? Kung mapapasin po natin, hindi lang po sharing of the gospel ang inutos sa ating Panginoon. Meron pang dalawa. Ang sabi diyan, go therefore and make disciples. So, we will share the gospel at hindi natin basta iiwan yung tao. I-disciple natin sila. Opo. Ito yung sinasabi ng Joshua 1:8. Pag bulay-bulayan mo, is in every day and night, ang aking mga salita, nang sa ganun, malaman mo yung pinag-uutos ko sa iyo at kung paano nung gagawin. Matagal na nating alam ang Great Commission, pero ngayon po inintroduce ko sa inyo yung Supreme Power Authority na nag-iwan ng commission sa atin. At pangalawa, meron palang 3 level ang utos niya. Kung hindi pa po natin kaya mag-share ng kanyang mga salita, lalong-lalo nang hindi natin magagawa ang mag-disciple, at lalong-lalo nang hindi natin magagawang mag-baptize. So kung yung sharing po hindi pa natin nagagawa, ang laki po ng hindi natin nagagawa para sa Panginoon. Sa utos ng supreme authority in heaven, on earth, and under the earth. Binibigitan ko po yung case para maramdaman natin yung weight ng obligation, ng responsibility iniwan sa atin ng Panginoon. Sabi niya, share. I-share natin yun. Matapos natin i-share, ano gagawin daw? Disciple. I-follow up. Alagaan sila. Kapag malinaw na sa lahat na inuutos ng ating Panginoon, ano sinabi po dyan? Baptize them. Then hihimukin natin silang magpabaptize, magpa-water baptism, kung paano yun din kasi ang ginawa ng Panginoon sa atin. Imagine those 3 steps. Ulitin ko po. Kung gumigiri pa lang tayo hanggang ngayon sa sharing the gospels to our loved ones, naghihintay pa rin tayo ng time para ma-sharean sila, at hindi pa natin nagagawa ngayon ito, hindi na rin natin magagawa itong pangalawa, hindi na rin magagawa ang pangatlo. Where is the obedience there? Sa supreme authority,
supreme ruler and the creator of everything, which is the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, ang buhay Kristiyano, hindi hallelujah lang. Ang buhay ng isang Kristiyano, hindi po ito scheduled. Hindi po ito yung mga tipong mga calendar events. Hindi po calendar events. Hindi po weekly events ang buhay Kristiyano. Ang buhay Kristiyano po is a lifestyle na alinsunod sa command ng supreme authority, which is the Lord Jesus Christ. It is good dumadalo tayo every Friday. Pero you know what? This is not enough. This is just a means to an end. Ang pakikinig natin ng mensahe, ang pag-awit natin ng mga Bible studies na ginagawa natin, all fellowship na ginagawa natin, those are just the means to an end. Ano ang end? Ano yung patutunguhan ng lahat ng ginagawa natin ito? Ito pong binanggit dito. Sharing His Word sa mga unbelievers, unahin na natin ang mga loved ones. Kung may mga anak po, unahin ang mga anak. Ito pong tanong ko ngayon, sagutin sa sarili nyo. Yung mismong anak ba ninyo, na evangelist nyo na? Anak na lang, anak. Answer to yourselves. Yung anak na lang nagmula sa inyong sinapunan, o sa mga tatay nagmula sa inyo. Anak, huwag na tayo lumayo. Mismong anak na kayo nagpalaki. Nasira na ba sila ng gospel ng Lord? Kapag hindi pa po, ang layo ng tatakbuhin pa natin kung ganun. Ipangalawa na lang yung asawa. Yung mga anak na muna, let's say. Kasi under sila na authority natin bilang magulang. At yun ang laging sinishare ni Sister Joy. I'm telling you, pag hindi pa natin nagagawin, even sa ating mga anak, napakalayo pa natin. Kahit at tatagal na natin dumadalo, magkakasama tayo 15 years, 10 years, hindi pa rin tayo naka-first, naka-second step pag hindi natin nagawa yun. Paano natin magagawang yung discipleship? Kung yung pag-share hindi pa natin nagagawa. Nakailang bakasyon na tayo. Ang lagi natin pangako, di ba, sa Panginoon Lord, sa bakasyon ko po talaga. Next vacation ko po talaga. Bukod sa iiwasan ko na yung mga kalokohang ginawa ko last vacation, nakakahiya, Kristiyano na ako naturingan, kung ano-ano pa yung ginawa ko kada bakasyon. Pero this time, Panginoon, sa next vacation ko po, ititigil ko na lahat yun, mga masasamang gawi ko nung araw, at higit sa lahat, Panginoon, isi-share ko na ang gospel sa aking sariling pamilya. Ilang bakasyon pa ang kinakailangan? Ilang bakasyon ang kailangan pa bago natin magawa yan? But I really hope and pray na maaaring hindi kayo umiimik pero ginagawa nyo na. I really hope and pray ginagawa ko na po ng bawat isa sa atin. Maging sa bakasyon po kasi yun ang priority. The salvation of the soul. The souls of our loved ones. Saka na yung ibang bagay. Again, ayamang iba mag-alaga ng itik. May panahon para sa manok. May panahon para sa ibang bagay. Yung pong kaligtasan ng ating mga sa buhay, hindi natin alam kung kailan nila papanaw. Napanood niyo yun? Meron tumalon sa tulay, hindi malaman kung tumalon ba siya, nalaglag, nadulas, or what. Bumagsak sa harap ng isang kotse. Sino nakakaalam na mangyayari yun? Nalagay pa sa alanganin yung driver. Wala naman siya kamalay-malay. Sino ang nagkaroon ng panghinagap na mangyayari yun? Wala. Anytime, any person can be gone in a split second. So, kailan pa natin gagawin ngayon yun? Yung pinakauna pa lang sa tatlo, sharing the good news to our loved ones. Ngayon, kakatwiran natin, kuya, Christian na naman yung mga yung family ko . So what? Yung mga bata ba, Christian na yan, nang ipananganak sila? Hindi po. Nga po pala, lilinawin ko. Hindi ko mo yung bata, ang nanay-tatay niya, pastor, at di ko na yung nanay niya, hindi automatic Christian na siya. Hindi po. Unsaved pa rin yung mga yan pag dumating sila sa age of accountability. Pag yung mga yan, hindi natin sinera ng Word of God at walang ibang nag-share, at tayong unang nagkulang, kapag yung batang yan, pag umabot po siya sa age of accountability, alam nila yung masama't mabuti, saan sila pupunta? They will die an unbeliever. At ang unbeliever po, walang pwesto sa langit. Only the believers. Kaya wala natin pagmamalaki, Christian na naman yung mga loved ones ko . That is not enough. Personal ang accountability. Hindi sabit-sabit ito. Hindi ito parang jeep na pwede kang sumabit sa likod. Walang sabit system sa kaligtasan. Wala. So share
Tapos nga po yung discipleship pa, meron pa, discipleship. And then yun na nga po, baptize. Ang sarap ng feeling na gano'n, ano? Yung anak natin, mga mahal natin sa buhay, sinira natin ng gospel, inalagaan natin, di ba? At nakita natin, lumago talaga sa faith. Tapos isang araw, syempre alam na natin yung susunod step, aalokin mo na ngayon. Nay, tay, mga pinsan, mga kapatid, o sino man, mga anak. Ready na ba kayo magpabaptize? Kasi hindi ba tumanggap na sa Panginoon? Imagine that. Imagine yung glory for the Lord, saka yung glory mararamdaman natin. Kung tayo rin mismo, di ba? Kung walang pastor, walang elder, kung tayo rin mismo ang magbabaptize sa ating mga mahal sa buhay. Imagine that. Imagine that. At hindi lamang yun. Ang mahalaga po rito, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo ang lahat ng ginagawa natin. Dito po natin nakita yung patunay na merong Trinity. Isa po ito sa proof that there is a Trinity. Isang Diyos, pero we believe in the Holy Trinity. At matagal na po namin na pag-aaralan yan, pinag-aaralan ulit natin. Kapag hindi nyo naman na pag-aaralan, di sumama kayo sa mga pag-aaral. Ganun lang po ang aming magagawa. The Holy Trinity, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yung mismong Diyos, yung Godhead mismo, sa ngalan niya, kaya natin ginagawa itong kanyang mga ipinag-uutos. Hindi para kay Eric, hindi para kay Kuya Lem, hindi para sa asawa mo, hindi. We will be doing these things for that God na lumikha ng lahat. Diyos na nagbibigay ng pagtibok ng ating puso, konting spark lang naman ng kuryente yung puso, kaya tumitibok eh. Saan nanggagaling yung spark? Yung mga cells, yung mga neurons natin, yung malilit na cells, saan nanggagaling yung spark na nagmumula sa isang cell, lilipat sa kabila? Saan nanggagaling yung mga sparks na yun? Even yung mga scientists po, they are baffled by these things. Hindi nila alam na kapag hinimay mo pala ng hinimay ang tao, hanggang makarating ka na ng neutron, ng proton, makarating ka na ng quark, there is nothing more but energy. What is that? That is the soul. At yung soul na yun, bakit laging merong energy? Bakit may power? Because of our God. Nagbibigay ng buhay sa atin each and every day. So marapat lamang siya dapat maging authority, pangunahin sa ating mga buhay. So go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. At panghuli po, yung Matthew 28:20. Teaching them to observe all that I have commanded you. Imagine this. Gawin na natin itong pang-apat. Pang-apat na siya. Gospel, discipleship, baptism, at meron pang susunod dun. Tayong lahat dito matagal nang baptize, and yet we are still under the study. Patuloy tayo ngayon, sumusunod sa mga salita ng Panginoon. Pero dapat, bago natin masunod ang salita ng Panginoon, alam natin yung salita ng Panginoon. That's why walang katapusan ng pag-aaral ng isang Kristiyano. Ang sabi ng Lord dyan, teaching them to observe all, hindi some, all that I have commanded you. Doon muna tayo. Saka na yung pangalawa, yung pangako niya. Kasi may promise siya kapag ginawa natin eh. Doon muna tayo sa una, sa pinag-utos na sa atin. Ayan yung basahin ko sa inyo. Wala po dyan. Ano ba yung 7 na lang? 7 commandments ng ating Panginoon. Malinaw na command ng ating Panginoon kung tayo tunay na Kristiyano. Meron po kasing 7. At wala po dyan yan, ha? Ang sabi po dyan, teaching them to observe all. Ano yun? Number 1, of course, repent and believe. Kapag umaayaw ang Panginoon, isa sa sinasabi niya, repent and believe. Repent of your sins. Number 1, repent. Hindi lamang yun, believe. Dapat daw yung repentance kakabit ng believing. Hindi pa pwede nag-repent, wala yung belief. Kasi maraming ganyan, di ba? Kilala ko naman si Jesus eh. Minsan nga, biro-biro tuloy, bago magnakaw, nagpe-pray pa eh. Marami nakakilala kay Jesus. Ang tanong ngayon, paano mo siya nakikilala at paano mo ina-apply sa buhay mo yung kanyang mga salita? So, una daw, repent and believe. Pangalawa, kasama po yung pinag-usapan natin kanina, be baptized. Walang nagsasabing tunay na Kristiyano ang hindi dadaan sa water baptism. Utos ito ng ating Panginoon.
Kung paano siya nagpa-water baptize, dapat tayo rin. So ito po challenge sa mga nagsasabing Kristiyano and yet ayaw magpasailalim sa water baptism. Mas mahusay pa siya kay Jesus kapag ayaw niya magpa-water baptize. At kasama siya sa commandment, be baptized. And of course, number 3, sa mga madalas na maririnig na sinasabi ng Panginoon, pray. At napag-usapan natin na matagal yung ilang linggo, yung pagtulog-tulog ng mga apostol. Sabi ng Panginoon, pambihira kayo, tulog kayo ng tulog. Mag-pray naman kayo, pag-pray niyo ako, pag-pray niyo lang. Di ba? Ano ginagawa ng mga apostol? Natutulog. Kulang sabi ng Lord, mas mahalaga po ang tulog kaysa sa manalangin. Totoo hindi. Ano nauna sa atin, yung antok o yung pananalangin? Kadalasan antok, di ba? Kaya hindi na nakakapag-pray. Sa umaga naman, nagmamadali kasi lagi. Laging huling kumilos. Kaya ano mangyayari, nagmamadali, makarating ng opisina, hindi rin nakapag-pray. Ako po personally, nagtataka ako, kung tutuusin para sa akin, nagtataka nga ako, paano mabubuhay ang isang tao kung hindi siya nananalangin? Alam niyo po bang ang isang taong hindi nananalangin, napaka-prone niya to any accident, to any demonic attack? Yung ating security, yung insurance natin sa gobyerno, wala pang panama yun. Ang tunay na insurance ng bawat Kristiyano, yung kanyang panalangin sa umaga. Me myself po, kapag ako hindi nakapag-pray sa umaga, yun ang feeling ko napaka-vulnerable ko sa attack ng kalaban. Nagdadrive pa ako sa umaga. Imagine, hindi ko sinasabing malupit ang Diyos, ayaw mo mag-pray, sige, car crash. I'm not saying that. Pero imagine yung kasi pwedeng gawin ng kalaban. Huwag natin isipin na kapag ako hindi nag-pray, merong gagawin sa akin ng Panginoon na hindi maganda. Come on! Ang kalaban kasi naghihintay, he's like a roaring lion. Kapag hindi natin ginawa yung ating responsibility on our own soul, ano raw sabi doon? Tayo lalapain ng kalaban. Ang Panginoon, kung may gagawin man siya, pagmamahal pa rin lagi ang ibibigay niya. Ang kalaban kasi, yun po kasi yun. Yung kalaban kasi, lagi naghihintay ng chance para tayo mapariwara, mapahamak, masaktan. Yun po kasi siya. So maging fair tayo sa Panginoon. Huwag ganun. Kapag hindi pala ako nagbigay sa Panginoon, magkakasakit pala nanay ko. Come on! Huwag tayong ganun sa Diyos. Malupit ba ang Diyos? Kasi po meron ako nariringgang ganyan ng mga Kristiyano na turingan. Kapag hindi lang nagbigay, magkakasakit yung nanay. Pag hindi ng tithes, mawawala ng trabaho. Come on! Diyos ba yung pinag-usapan natin dito? Baka naman yung pastor mo lang yan. O sino mang elder or teacher ng simbahan ninyo. Hindi ganun ang Diyos. Ang kalaban kasi merong gagawin. Lalo tayong gagawing maramot ng kalaban. Sige na, hindi ka na nga nagbigay last month. Huwag ka na magbigay. Ihulog mo na lang sa cellphone yan. Tamara na lang mo. Ipanghulog mo na sa tabi, sa Tamara. Huwag ka na magbigay sa church. Gaano tayo ka-faithful magbayad sa Tamara? Ha? Tell me. Gaano tayo ka-faithful magbayad sa tabi? Tell me. Last question. Gaano tayo ka-faithful magbigay sa Panginoon? Kanino tayo mas faithful? Sa Bombay? Sa pawn shop? Sa Tamara? Sa tabi? O sa Panginoon? Funny and yet I'm serious mga kapatid. Nakakaselos kasi, di ba? If you have all the gadgets in life, tapos napakaramot natin sa Panginoon, nakakapagpaselos po yun ng puso at ng kaluluwa. How come meron ka lahat niyan? Pero pagdating sa gawain, next week na lang po ako magbibigay. O minsan ihulog mo, envelope lang talaga, walang laman. O nagbigay man, masama pang loob, sayang, pangtabi din to. Pang-load, pang-gaming, pambayad sa gaming. Nakakaselos kasi ng puso. Ang sakit sa puso ng ganyan. Gawin natin sa magulang natin. Ako sabihin ko sa inyo, pag hindi humagulgol ang mga magulang natin, pambira ka, anak. Sasabihin mo sa akin, wala kang pera para bibili ako ng gamit. Samantalang lahat ng gadget meron ka. Ano pinambabayad mo sa internet? Ano pinambabayad mo sa games na yan? Tapos ako, ni pang sopas, hindi mo ako mabigyan. May sakit ako, hindi mo ako madalaw. Magtuturo-turuan pa kayo kung sino mag-aalaga sa akin, and yet you have all these things in life. Imagine that. Kapag ginawa natin sa magulang natin yan o sa kapatid natin, hindi mo masusukat ang lungkot, ang pagkadurog ng puso niyan. Now imagine the Lord Jesus Christ, ang ating Diyos.
Kaya po kung meron tayong mga bagay-bagay sa buhay, timbangin po natin yan. Kung kaya mong bumili ng lahat ng yan, di sana mas kaya mong magbigay sa ating Panginoon. Testing po yan sa bawat isa. Bakit hindi ko kaya magbigay? Ba't napaka-kuripot ko kapag dumaan ng buslo? Pero kaya kong bumili ng mga bagay ito to the point ipag-uutang ko pa. Minsan po ba na ipangutang na natin ng Lord? O ito po ang, let's say, ito po ang mic. Yan po, hindi po sahod, kaya hiniram ko lang po pinambili, pero para po sa Panginoon yan. Kailan pa natin ginawa yun? Tayo nang hiram para maipambili ng bagay para sa Panginoon. Kailan? Never! Never! You know why? Kasi pag meron tayong bibili para sa Panginoon, ang Lord ang magbibigay sa atin ng chance para kumita ng extra at maibigay natin sa Kanya. Pero kailan nangyari yun? Ipangungutang ko ang Panginoon. Kailan? Bukod sa ayaw niya ng ganun, tayo mismo. Nakakaya naman, di ba? Lord, ito po inutang ko para sa inyo. Pambira ka anak, nangutang ka pa para sa akin, ako naman ang nagmamay-ari ng lahat. Di ba napakapalad natin, di ba? Pero yung mga bagay beside God, kaya nating utangin, magbayad ng 2 taon, magbayad ng 1 taon, pero ang Lord, ayan na. Nasa huli pala siya, nauuna ko siya. Pray. Number 4 po, love one another. Ang utos sa Panginoon, magmahalan kayo. Why? Alam niyo kung sinabi ng Panginoon yun, bakit mahalagang tayo nagmamahalan eh? Kasi yun ang isa sa matinding sign ng pagiging anak ng Diyos. Yung tayo nagmamahalan. Di ba sabi ng Panginoon, sabi niya, ginawa ko, hindi niyo ako binigyan ng... alam niyo na yung kwento ron, di ba? Nauhaw ako, hindi niyo ako pinainom, nagutom mo, hindi ako pinakain. Pero ang tutungkulan ng Panginoon yun, yung bawat isa sa atin. Kung talaga mahal natin ang Panginoon, dapat ganyan din ang pagmamahal natin sa bawat isa. Magmahalan. Alam niyo sa buhay na ito, mga matatanda na tayong lahat dito, alam niyo po ba na gaano kahalaga yung salitang respeto? Huwag mo nang pagmaramutan mo na ng pagkain ng isang tao. Huwag mo nang painumin pag nauuhaw. Pag nakita mong butas ng sapatos, kahit huwag mo nang bigyan, mabigyan mo lang ng respeto yung tao. Ayos na yun. Respeto po. Ako po, sa edad kong ito, lately ko lang naramdaman, napakahalaga pala ng respeto. Kahit huwag ka nang mabigyan ng anything, irespeto ka lang, okay na yun. Ganun din sa mga magulang, di ba? Hindi naman siya nanghihingi ng kapalit ng mga ginastos na sa atin eh. Pinag-aral tayo, pinalaki tayo, binili tayo ng gatas. Di ba dati, milk ka lang, naging S25 ka na or what? Ganun naman. Pero, hindi ba, anong hinihintay na magulang dun? Na later on ba, para mabawi niya yun or what? Hindi naman, di ba? Ang hinihintay na magulang, basta irespeto mo lang anak. Huwag kang makakalimot na rumespeto. Iba pa nga sasabihin niya eh, marunong ka lang rumespeto sa tao, nakabawi ka na sa akin anak. Ang Panginoon ganun din. Sabi ko nga, baliwala ang lahat ng pwedeng ibigay sa iyo ng tao kung yung respeto naman wala. I'm telling you. Mabigyan ka man ng bahay, ng kotse, ng gadgets, ng pagkain, pero walang respeto, baliwala yun. Yung respeto po natin sa Panginoon, make sure 100%. At yung respeto natin sa bawat isa, dapat ganun din po. Kung talagang nagmamahalan tayo, disin sana meron tayong tunay na respeto sa bawat isa. Kailangan po yan, especially ng mga leadership. Pangalawa, kung sino man ang gagamitin ng Panginoon, we must respect the person by being there. Kasi yung taong yan, hindi mo laging kasama. Isang araw mawawala yan, pero nasan ka? Matagal na panahon siya nagpagamit sa Panginoon. Pero matagal kayong wala doon kapag siya ginagamit ng Panginoon. Asan ang respeto doon? Pero ganun pala ang tao. No, yung pinaka-basic na need mo, moral need mo, kapag nagkaedad ka, mararamdaman mo, yung pala ang talagang kailangan mo. Isa na po yung respeto. Kahit wag mo na akong bigyan ng kahit na ano pa man, yung respeto lang ibigay mo, okay na lahat. So unahin ko po, para sa Panginoon, yung respeto po ibigay natin. Then, ibigay din natin respeto sa bawat isa, magmahalan po tayo. Ang tunay na magmamahal, may respeto. Ang tunay na respeto, may pagmamahal. Hindi sila pwedeng paghiwalayin. So ano pa, number 5. Ito na nga po, doon pa lang papasok yung make disciples.
Pag meron tayong respeto, nagpe-pray tayo, baptize, nagrepent na tayo, then we can make disciples, siyempre, makakapag-alaga na tayong kaluluwa. And number 6, ito ba, maraming salamat sa Panginoon every first Friday na gagawa natin, yung partake in the Lord's Supper. Praise God. Lahat tayo sumasali dito. Pero kung meron po sa inyong hindi pa rin talaga gumagawa nun, hindi pa sumusunod, let's talk about it. Why? Kasi po, commandment ng Panginoon yun, it will be disobedience kapag hindi natin ginawa maging yung pagkain, pagtanggap ng Lord's Supper. At panghuli nga po, yung pagbibigay na nauna na kanina. Hindi ko na po uulitin. You can give without loving, but you cannot love without giving. O panghuli na lang yun kasi mahaba rin yung sabi ko kanina about this thing. Hindi po ito prosperity whatsoever para ako yumaman ha. Kundi yung lang kasi sinasabi sa Biblia. Since God is a giver, we must be a giver too. Anyway, siya naman magbibigay sa atin ng bagay para maibigay din natin sa bawat isa. Inaction to Jesus' command results in sin. Mababasa po natin yan sa James 4:17. So, whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Ito po dito kinuha yung the sin of omission. Pag alam nating meron tayong dapat gawin para sa Panginoon, hindi natin ginawa, dapat po yung parang salubsob sa atin. Ngayon po, kung sakali mang wala na tayong nararamdaman ni konting salubsob, then meron na pala tayong calloused heart. Ang kapal na pala ng kalyo sa ating mga puso. Hindi na, alam niyo, mahirap na po yun. Kasi puso na pinag-uusapan doon. Baka mauwi sa heart attack. Kasi ang puso, dapat siya, tender siya eh. Di ba? Napaka-useful ng puso kapag tender. Pag yan po kinalyo, isa lang ang pupuntahan yan. Kamatayan. Kahit sa pagmamahalan, ganun din. Kaya talagang napakahalaga na ang pag-ibig natin sa isa't isa, maging sa ating mga loved ones, dapat mainit talaga eh, hindi malamig, hindi maligamgam. Lalong-lalo na sa Panginoon. So sa ating heavenly challenge, basahin ko muna yung 1 John 3:16-18. By this we know love. Paano raw natin nalaman yung love? That He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brothers and sisters. But if anyone has the world's goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Little children, let us not love in word or talk, but we must love in deed and in truth. If we really love the Lord, sabi ng Panginoon, then we must love each other. At magiging mas madali for us na magawa natin ngayon yung kanyang mga commandments, yung kanyang Great Commission. Sharing His words, pag-aalaga ng mga kaluluwa, at pagbabaptize sa kanila, at lahat pa ng mga binanggit natin kanina na kinakailangan natin ma-practice at maituro sa iba.